kakapost ko lang ng title, parang kinukumbulsyon na yung iba, parang lagnat na eh. Tapos nag-post kami ng teaser, parang parang gumawa ng krimen eh. Tapos etong nag-post ka ng guilty ng trailer. Nung nag-post ka ng trailer, parang parang di mo alam kung pineste ba sila, meron bang salot, di ko alam kung ano nangyari. Kasi it's more like they're promoting the film more than all our efforts for it. So I can't be more thankful. Pinapatigil ng Muntinlupa Regional Trial Court na magpalabas pa nga o mag-post ng teaser videos si Direk Daryl Yap nitong kanyang upcoming film na The Rape of Pepsi Paloma. That was fast. Kaninang umaga lang, nagsampa ng kaso si Bossing Vic Soto pero meron ng kumbaga ganitong order yung korte. But yun na nga guys, alam nyo ba na worth 35 million pesos yung hinihinging damages ng kampo ni Bossing Vic Soto laban nga kay Direk Daryl Yap. So kasama na dito yung mga moral damages, mga exemplary damages. Ayan, pwede nyong i-search about doon sa mga nakapaloob doon sa kanilang affidavit or ano man tawag dyan sa papel na yan. Nakita ko kasi doon yung isa 20 million, yung isa 15 million. So, yung naman dito stand ni Direk Daryl Yap, 'di ba? Very obvious that parang confident siya na hindi siya gumawa ng kahit anong mali dahil all of the information na kanyang sinama sa elemento ng kanyang movie is publicly available and binalita daw yan sa mga publications, ganun and wala naman daw siyang pinipinpoint na suspect or wala siyang kino-confirm kasi nga hindi pa naman daw talaga fully napapanood yung pelikula. And ito guys, itinakda na rin daw ng korte yung petisyon para sa summary hearing sa darating na Miyerkules, January 15, 8:30 a.m. Grabe, no? Ang bilis. Like, January na yun ngayon, tapos hapon naglabas kagad ng writ of habeas data. Well, alam niyo naman guys, 'di ba? That's how influence works. Pero 'di ba, I think yung tao rin naman magigets yung point ni Bossing Vic Soto, 'di ba? Why he is actually giving an effort para kasuhan to even though nabasura na nga yung case na to way back napakatagal ng dekada. Kasi nga naman it will be 'di ba? Parang makakasira sa image niya. But yun, tingnan natin what will happen and kung ano yung magiging stand ni Direk Daryl Yap against this. Kasi 35 million is a big amount. Kahit, mayaman na ang isang tao, 35 million is still 35 million. And syempre, di ba, yung mga kaukulang parusa pa nun, like kung makukulong ba or what, we all don't know. Hindi pa man na ipapalabas ang pelikula ni Pepsi Paloma, umaabot na ito sa korte. Alam nyo, I am actually very excited kung ano ang kakahinatnan ng kinakaharap na kasong 19 counts of cyber libel ni Direk Daryl Yap versus Vic Soto. And I am sure also, na bago pinasok ni Direk yung pelikulang ito, nakapag-prepare na siya ng bonggang-bongga sa posibleng mangyari sa kanya, diba? Kung noon ay nabasura yung kaso ni Pepsi dahil inurong niya for some reasons, ngayon, ito ulit at nabuhay na naman. And I'm really hoping na this time na lumabas yung totoo at mabigyan ng hustisya yung totoong biktima. Like I said dito sa previous video ko about her, musmus pa ako nito nung mga panahong yun. Kaya nabasa ko lang sa mga news article at napanood sa crime stories yung buhay ni Pepsi. So, with that being said, let's see what will happen in the end. Basta for sure, manunood ako niyan. Thank you everyone. Have a great day. Bye!